Pinagpalang araw mga ka-mindset, welcome back sa ating channel. Ngayon may gagawin tayo, samahan niyo ako. Bali mag-pump down tayo ng split type. Yung naging problema kasi netong unit na to, madalas siyang magtulo sa bandang kaliwa. So eto siya, dito siya laging natulo. After mga 20 minutes, nagtutulo na kagad siya. So pinaka main problem ng mga ganito, yun, sobrang dumi na nga sa loob. Mapapansin nyo, talagang madumi na siya. At the same time, almost 2 years na din tong unit. So, gagawin natin, ipapump down na lang natin siya para at least malinis yung secondary drain line. Sa mga ganitong kaso kasi mga ka-mindset, may tinatawag tong secondary drain line eh. So, yung secondary drain line sa likod ng unit, once na kinikining siya ng standard, hindi siya naaabot. Pag nakahang lang siya sa wall, so yung pinaka-mainam na gawin natin, ipapump down talaga natin siya. Once kasi bumara na yung pinaka-jelly sa likod ng pinaka indoor unit natin, doon na siya nag-cause ng mga moisture, water leak. So baka kinabukasan pa lang ipatawag na kagad tayo ng client kasi yun nga, nagtutulo na naman yung unit niya, which is kakalinis lang. So yun yung iniiwasan natin. Kaya sa mga ganitong unit na more than 2 years na, sinasuggest natin na i-pump down na yung unit. So ayun, samahan nyo mga mindset, i-pump down natin yung unit para malinis na maayos yung pinaka-aircon natin. Pump down natin yung pinaka-freon. So kailangan ma-save yung pinaka-freon na nagaling sa indoor unit o sa piping line. Ayun mga mindset, pasensya na kayo. Naiwanan ko yung cage ko. Hindi ko kasi nasana hindi madala eh. So pasensya na kayo. So ngayon, pasensya na, gagawin ko muna yung veterans move. So wala tayong gagamitin refrigerant cage para pump down yung unit. So unahin natin na syempre, babaklasin muna natin yung pinakabalot. So yung mga ka-mindset, una natin sasarado yung pinaka-discharge niya o yung high side niya. Ayun, pagka medyo nakakapanyo nang nawawala na yung init, ay ibig sabihin yung suction line niya, hinihigop na yung buong laman ng indoor unit sa pipeline na freon. So, sarado na sila, saka mo ibaba yung pinaka-breaker mo, yung supply. Yung mga ka-mindset, tanggalin na lang natin yung pinaka-copper tube, yung suction, tsaka discharge pipe. Bali mga ka-mindset, ini-encourage natin na standard pa rin tayo. Gumamit tayo ng pinaka-refrigerant gauge, tsaka clamp ammeter once nagpa-pump down tayo. Nagkataon lang talaga na hindi nadala yung gamit natin. Pero all in all naman lahat ng tools na kailangan nadala. Except lang dun sa pinaka-refrigerant gauge. Take note mga mindset dapat gumagana yung unit bago natin i-pump down yung pinaka-compressor. Yun yung pinaka-procedure natin. Unang-una dapat gumagana yung indoor. After natin matanggal yung pinaka-connecting pipe at yung connecting wires, recommended din na balutan natin yung pinaka valve niya, access valve. Babalutan natin yun. Siyempre kasi yung pinaka-flare cap nasa copper pa. So kailangan balutan natin. Pag walang electrical tape, pwede yan kahit mga polyethylene tape lang. Para hindi pasukin ng tubig yung pinaka-access valve natin kasi open yun eh. For safety purposes na rin para hindi magkaroon ng tubig yung freon, hindi mahalo. Kasi once na hindi siya binalutan ng pinaka-tape, hindi niya tinakpan, syempre may tendency papasukin siya ng tubig. So ang mangyayari, pagka binuksan nyo na yung valve, papasok yung tubig, magiging contaminated na yung freon. So mahirap yung pag nagkaganon, backjab yung mangyayari sa atin. Kaya mas maigi pa rin yung step by step pa rin tayo. Bali natapos nating baklasin yung pinaka-bolt nut mga ka-mindset. Ngayon bababaan natin yung pinaka-outer unit. Ayan, dahan-dahan lang mga ka-mindset. Medyo mabigat yung outer unit. Wala kasi tayong helper sa ngayon eh. Sariling kahit muna mga ka-mindset. So bali nababa na natin yung pinaka-outer unit. Ngayon mga ka-mindset, papakita ko sa inyo paano naman baklasin yung pinakalaman ng condensing unit natin. Siyempre, for safety reason na rin, mas maigi pa rin tanggalin natin yung electronics part mga ka-mindset. Mahirap kasi once na mabasa yung pinaka-electronics natin, magkakaroon naman tayo ng back job. Siyempre, hindi naman lahat ng brand naka-film coated eh. So, kahit konting tilamsik kasi yung iba, talsikan na lang ng tubig. Ayun, biglang magkakaroon ng problema sa board, magkakaroon ng error. So, yun yung scenario na iniiwasan natin hanggat maaari.
Kaya para sa akin, kung nagpa-pump down tayo, mas maigi pa rin na baklasin natin yung buong electronics. Mapa-indoor man o outdoor. For safety reason na rin yung mga ka-mindset. At syempre, iwas backjab na rin tayo. Ay mga ka-mindset, samahan nyo ko, baklasin natin yung buong laman ng pinaka-condensing unit. Tapos na natin ma-assemble yung pinaka-outer unit, mga ka-mindset. Ngayon, tungo na naman sa pinaka-indoor unit, mga ka-mindset. So yun mga ka-mindset, tapos na tayo sa outer unit. So babakasin naman natin buong inner unit para malinis na maayos. Babaklas ng ko. So yung mga ka-mindset, natapos na natin yung pinaka-outdoor unit niya. So sa ngayon, babakasin naman natin ng buo yung indoor unit. Samahan niyo akong bakasin yung indoor unit para makita din natin kung gaano kadumi siya. Tara. So ayun. Napakadumi niya na nga. Pinaka-filter pala. And then yung pinaka-face cover niya. Ayun. Makakita nyo, may nakatira na dito. Spider-Man! Spider-Man! Ito yung nagiging resulta pagka hindi na maging maayos yung pinaka-maintenance ng pinaka-unit mo. So, as much as possible talaga, at least twice a year siyang nalilinis. Kapag more than 8 hours, recommended po siya. At least 4 months pa lang, nalilinis na yung pinaka-indoor unit. Kahit standard cleaning lang. Pag pinatagal mo pa kasi na pinatagal yung ganito, lalaki yung gastos mo. At the same time, syempre, masakit din sa bulsa to kasi syempre, hindi naman biro yung mga parts ng mga inverter units natin. So ayun, kung may time kayo, palinis nyo rin yung mga aircon nyo. Kung more than 2 years na yan, mas maigi ipapump down cleaning nyo na para malinis lang yung pinakabuong indoor unit. At syempre, para presko din yung hangin na may ibigay. So ganitong sistema kasi mga ka-mindset, kapag puno na ng dumi yung unit mo, syempre, contaminated na yung binubuga niyang hangin para sa inyo. So hindi na rin refreshing yung hangin na nilalabas ng pinaka-aircon niya. Napakanipis na rin ito. So, kailangan na rin natin ito palitan mga ka-mindset kasi na-absorb na yung pinaka-insulation niya ng tubig. So, ayun mga ka-mindset, sa mga baguang technician, hindi natin in-encourage na hindi kayo gumamit ng pinaka-gauge, refrigerant gauge para mag-pump down. So, yung ginawa ko kanina, isang way lang yon para ma-accommodate yung kailangan ng isang customer. Kung sakasakaling walang-wala talaga, halimbawa, syempre, minsan naiiwanan yung gamit, hindi maiwasan yung ganun. Pagka nagmamadali, ayun, naiwanan nyo, tapos malayo pa yung pinanggalingan nyo, pwede nyo gawin yung ginawa ko kanina. Pero dapat yung mga ganung bagay, ginagawa yun once na eksperyensyado ka na kumbaga. Nakukuha mo na yung tamang paraan ng pagpa-pump down. Sa ganung sistema kasi mga ka-mindset, ng pump down nang wala kayong refrigerant gauge, ang possibility naman na pwedeng mangyari doon, syempre, pwede kang masiraan ng board, at the same time, pwede ka rin masiraan ng makina. So, it's either rin sa dalawa ang pwedeng mangyari once na hindi ka pa experiencyadong mag-pump down nang walang refrigerant gauge. Kaya hindi natin totally encourage na mag-pump down tayo nang walang refrigerant gauge mga ka-mindset. Siyempre, sa part ko naman ka-mindset, hindi ko naman pwedeng sabihin sa client na, ma'am, reschedule po natin to kasi ayun po, naiwanan ko po yung gauge ko. Kaya syempre, para magawa na lang yung schedule, pinag-down ko na lang siya ng walang refrigerant gauge. Siyempre, mahirap naman sumabak tayo sa giyera nang walang kayang mga armas, di ba? Kaya may mali din tayo doon, hindi natin nadala yung pinaka-refrigerant gauge. Kung sa akin lang naman, pinakita ko sa inyo yung isang way kung paano natin gagawa ng paraan na once na nalimutan nyo yung refrigerant gauge nyo, na hindi sinasadya syempre, wag naman yung sasadyain nyo, mahirap naman yun kasi syempre, ang definition pa rin ng technician, at least natawag kang technician, complete tools ka dapat mga ka-mindset. Nga pala mga ka-mindset, wag na wag nyo kakalimutan na lagyan ng electrical tape yung pinaka supply wire natin na galing sa pinaka breaker. Ayun, kahit na
Kahit nakasarado kasi yung breaker, di natin alam, baka merong open contact na doon. So biglang magkaroon ng supply, delikado po yun. Ayun yung iniiwasan natin, magkaroon ng sakuna. So hanggat maaari, isaalang-alang natin yung safety natin. Pati na rin yung, syempre, yung safety ng client. Kasi syempre baka magkaroon ng problema sa mga wirings nila, tayo pa rin yung gagawa niyan. Kaya syempre tayo yung gumalaw ng pinaka-linya na yan eh. Kaya tips lang mga ka-mindset, huwag natin kakalimutan balutan ng pinaka-electrical tape, yung pinaka-live wire na yan. Pati na rin yung pinaka-connecting pipe mga ka-mindset, yung pinagtanggalan natin yung pinaka-pairing natin. Ito na yung indoor unit mga ka-mindset. Makakita nyo, meron siyang laluyan ng tubig sa likod. Ayun yung tinatawag nating secondary drain line. Na once bumara siya, kahit bagong linis yung aircon mo, may tendency pa rin siya magtulo at mag-moist. Dahil nga sa barado ng jelly yung pinaka secondary drain line. Tanggalin na natin yung electronics mga ka-mindset. So ayun mga ka-mindset, okay na yung unit for water leak na lang, for water leak observation na lang po tayo. Sana may natutunan kayong konting idea sa vlog natin. Huwag niyo makalimutan mag-like, share, and subscribe mga ka-mindset.